Mga kaibigan, napanood po ninyo ang kasaysayan sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo ni kapatid na Wendy Beati na taga-Takurong, Sultan Kudarat. Kaya binabati rin po natin ang lahat ng ating mga kapatid sa Sultan Kudarat at sa buong Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ang kapatid na Wendy, katulad po ng napanood po ninyo, ay sumubok po na maging madre at nang na-curious po siya nang makarinig po siya ng aral sa Iglesia ni Cristo. At itinuro po sa kanila na ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Inisip po niya, paano naman daw po sila? Pero nung marinig po niya ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay gumawa po siya ng isang matatag na desisyon, iniwan ng dating pananampalataya, at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, bagaman marami po ang nagre-relihiyon, naglalayon po sila na makapagsagawa ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos para magtamo ng kaligtasan. Subalit kapansin-pansin po na magkakaiba ang paraan na pinaniniwalaan kung paano ito matatamo ng tao. At sa malimit na pagkakataon nga po mga kaibigan, kapag ka po napag-uusapan ang paksang ito tungkol po sa kaligtasan, bumabangon pa ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga relihiyon at ng mga mangangaral ng Biblia. Ang dahilan po, magkakaiba po kasi ng pagtuturo kung ano ba talaga ang kaparaan ng dapat sundin ng tao para siya po ay maligtas. Kaya para makasiguro tayo mga kaibigan na hindi tayo magkakamali, ang sundin po natin ay ang kaparaan ng itinuturo mismo ng Biblia, kaparaan ng itinuturo ng ating tagapagligtas. Sino po ba ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa tao na maging tagapagligtas? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Gawa 13:23. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Mga kaibigan, pinatutunayan po sa atin ng Biblia ng ating Panginoong Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos sa mga tao upang pakinabangan nila ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo na pagliligtas? Ito naman po ang babasahin naming sagot. Nakasulat dito po sa Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Mga kaibigan, nakasisiguro po kami na hindi po kayo tututol kapag sinabi po namin na dapat at tama lang na ang pakinggan po ay ang ating Panginoong Hesukristo kung kaligtasan ang pag-uusapan. Dahil siya nga po ang ating tagapagligtas. Natural lamang po na siya ang nakaalam at makapagtuturo ng kaparaanan ng gagawin niyang pagliligtas. Kaya alam niyo po, nagkamali po ang maraming mga tao. Dahil kung sino-sino po ang kanilang pinaniwalaan at pinakinggan. Samantalang kaligtasan ng pag-uusapan, hindi po pinakinggan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, alin po bang kaligtasan ang ating pinag-uusapan ngayon? Ito, pakinggan ninyo. Babasahin ko po ang pahayag ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa 3:7 at sa talatang 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan po namin, ang kaligtasan po na ating pinag-uusapan ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao sa araw po ng paghuhukom. Ito po ang pinakamahalagang kaligtasan.
Higit po ito sa kaligtasan sa iba't ibang uri ng kapahamakan sa buhay na ito. Kaya kung mahalaga po ang mga isinasagawang pagsasanay, paghahanda o mga drill para malaman po ng tao kung anong gagawin niya, kung dumating, kung paano maliligtas siya sa kalamidad o aksidente, lalo pong mahalagang malaman ang paraan ng kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga po alamin natin mga kaibigan, paano po ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo ang kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa. Pakinggan po ninyo ang pahayag po mismo ng ating tagapagligtas. Ganito ng ating mababasa dito po sa Marcos, dito po sa 8:36 hanggang 37. Anong pakinabang ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. At ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Mga kaibigan, ito po ay pahayag mismo ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit matamo pa ng tao ang buong daigdig o buong sanglibutan, katumbas nito ay mapasa kanyang lahat ng kayamanan ng mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, wala rin po siyang pakikinabangin dito. Sapagkat kahit ang kayamanan ay hindi po maipapalit o maitutumbas sa kaluluwa. Sa makatwid po, batay sa katotohanan yan, wala pong katumbas ang kaligtasan na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang malaman po natin kung ano po ang kaparaanan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang gagawing pagliligtas. At yan po ay sasagutin sa atin ng Biblia. Ganito po ang nakatala dito po sa Juan, sa 19, pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Mga kaibigan, meron kaming gustong ipapansin sa inyo na dalawang mahalagang bagay doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na gusto niyang maunawa ang mabuti ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Una po ay wala siyang itinatangi na tao. Hindi po siya nagdi-discriminate. Katunayan nga po, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sino man. Kaya kahit sino, ano man ang kalagayan, ano man ang antas ng buhay, ano mang estado ng buhay, sino man yan. Ang pangalawang nais po naming ipapansin sa inyo ay ang kaparaanan sa kaligtasan. Alin po ang kaparaanan yon? Sasampalataya lamang po ba? Magpapakabait lamang po ba, mga kaibigan? Gagawa lamang po ba ng mabuti sa kanyang kapwa? Kailangan po yon. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, sino mang pumasok sa loob ng kawan. Sa makatwid po, mga kaibigan, ang kaligtasan ay ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo sa mga nasa loob ng kawan. Hindi po sa nasa labas ng kawan. Kaya nga po ang utos ay pumasok. Kaya mahalagang malaman po natin, mga kababayan, at ito po ang pinaka-logical na kasunod na tanong. Alin po ang fold o flock o kawan na dapat pong pasukan sa ikaliligtas? Biblia po ang magbibigay sa atin ng tugon dyan. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, niliwanag po ng mga apostol na ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Kaya, ang ililigtas po ng tagapagligtas ay ang nasa loob ng kanyang kawan o kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya naman, mga kaibigan, dito dapat pumasok sapagkat ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.